Okay, so what's up guys? Today I'm going to discuss about the no BS tips about studying na I believe na makakatulong sa inyo in your high school days. And although di ako aware nito, but it actually helped me to achieve and to be consistent with honor student throughout my high school journey. And I wish na sana nung grade 7 ako, may nagturo sa akin ng concept nito na, pero disclaimer, hindi ito yung parang how to become with honor student in 5 minutes. Hindi ito quick fix, kundi mga principles na susundin mo na hopefully kapag in-apply mo, masi-change yung way you view the studying. And with it, let's get started. So, brief background lang. When I was an elementary, I used to be not active in class. And alam mo yung type na parang just go on with the flow ka lang. And ironically or funny to think that there is one time na parang meron tayong apoy sa puso, yung parang motivation. And for that, I studied for 2 hours straight. And alam mo yung feeling na parang gusto mo pa, pero sumakit na ulo ko, kaya nag-stop na ako. And when I was elementary, hindi naman talaga ako pala-aral kasi wala pa akong habit, wala pa akong enjoyment sa pag-aral. Kumbaga, kung feeling ko gusto ko lang, gagawin ko yun. Kung hindi ko feeling na gusto, sorry, hindi ako mag-aaral. Gusto ko lang maglaro ng video games. Ganun. So, when I was elementary, I was very addicted to video games. And I think yan sa parang key factor kung bakit a lot of young men nowadays parang hindi sila makafocus sa pag-aaral. Di nila magawa yung nila, tasks nila. Kasi pag uwi, gusto na lang maglaro lagi, video games, ganun. So, there's one time na I got so motivated to study for 2 hours. Yan na, tayo sa topic. By that time, excited ako. Kasi motivated ako, excited. And after a few days after that, parang biglang nag-surprise quiz si ma'am. Kasi ako syempre, excited. Tapos, syempre kapag excited ka, parang highly confident ka kasi feeling mo, ay, napag-aralan ko na to dati. Easy na lang to. Money na lang to para sa akin. Money. Kumbaga, easy. So, nag-quiz na. And, alam mo yung feeling na meron kang joy sa mukha mo, smiley face ka. Then, you receive the test paper. Tapos yung smile mo dito, ganito. Like, what the hell? Saan gawa tong question na to? Yung parang pinag-aralan mo, parang feeling mo kulang. Pero alam mo naman na nabasa mo na talaga lahat ng topic. Pero alam mo yung problema? Nabasa mo nga, pero hindi nag-stick. Lumabas lang dyan. Parang, alam mo yung feeling na sponge, nag-absorb ka ng tubig, tapos, imbes na i-hold yung tubig, wala na. Nalimutan na. Okay. So, I'm not sure exactly, pero I think na out of 25 item, the usual score that I would get is like 10, 13, 9, and baka naka-9 lang ako noon kasi hindi naman ako pala-aral. Napingot pa nga ako ng teacher ko noong grade 3 dito. Napingot pa ako doon kasi hindi ako pala aral talaga. Anyway, sorry kung medyo na pa ako magtagalog kasi I'm a Bicolano, and whenever I share story, mostly Bicol, and kapag nagtatagalog ako is parang naninibago pa. Pero bear with it, within 5 years magiging bihasan ako mag-Taglish para maraming mga Pilipino makarinig nito. So syempre, sino ba naman gaganahan sa imbis na out of 25 maka 10, 12? Syempre, na-demotivated ako ng time na yon. However, there is one student, si Neville, na lagi akong curious. Si Neville actually, siya yung consistent top 1 sa sa school namin. Siya yung top 1.
Tas, parang, whenever na tinatanong ko siya kung anong sekreto niya, uy, paano ka naka, high score? Paano ka naka 23? Paano ka naka 24? Tas, alam mo yung sagot niya, wala, nag-aral lang ako. Tapos ako, what the hell? Nag-aral din ako. Pero, oh my goodness. Ito na ba pagkakaiba ng genius sa lupa? It was only when I was high school na na-realize ko na wala yan sa genetics. Nasa mindset mo yan. Surely, kapag binago mo yung habits mo, hindi naman instant first quarter, top 1 ka na agad. The process takes time. Kumbaga, yung knowledge mo ngayon, parang nagko-compound yan. And ito yung requirement para maging with honor ka. Just because na nag-work ka ngayon no first quarter, tapos nakaabot ka lang dito, and hindi ka nag-with honor, doesn't mean na hindi ka nag-grow. Just continue. Just stay consistent. And eventually, nagko-compound yan. Yung dating pag ganito, kumaganito na yan. At yung dating pag ganito, kumaganito na yan. Ganyan ang progress. Hindi siya linear na ganito, pag ganito siya. Yeah. That's the progress na nangyari sa akin when I was high school. When I was high school, parang na-curious ako na what if galingan ko? What if first quarter pa lang galingan ko na agad? And yeah, galingan ko, nag-aral ako, nag-apply ako mga techniques. Kasi nag-research na ako noon kung paano ba maging Tapos, for the first time, grade 7 ako. First quarter, top 3. Top 3 ba yun? Top 4. Basta yung final placement ko noon, top 3 ata, top 2. And I was like, very shocked. Kasi, when I was elementary, ang ranking ko lang, kasi may ranking nun top 1, tapos top 40 something. Nasa middle lang ako. Top 26, top 22, top 23. Di ako maalis dyan. So, with that time, I'm very, very happy. And only then I realized na I did not achieve that because I got lucky. I achieved that because I go to the process. Di ko shortcut. And it takes time. Na-realize ko na lahat pala ng process na pinuntahan ko, lahat ng mga downs, lahat ng mga highs, parang may purpose. Alam mo yun, feeling na parang matatouch ka na lang na ay, kaya pala nangyari ito. Kasi ipiniprepare lang pala ako para sa moment na ito. And I think it's a beautiful experience. So, thinking back sa study habits ko noon, I realized na meron akong 3 ways na sinusunod para mas ma-retain yung information sa utak ko. So, the 3 ways. Yung first ways ko, hindi siya sexy, pero very practical. And the same goes with the 3. Hindi ito quick fix, kundi concept na kapag in-apply mo every day for the rest of your school days, parang mag-fade off. Unsexy truth number 1, advanced study. Yes, hindi sexy pakinggan and nakakatamad lalo na kapag sa math. Personally, I have to admit it. I am very weak at math. Pero kapag tanungin mo yung mga classmate ko sa high school, sasabihin nila na ay, magaling yan sa math. Never pa yan na parang bumaba sa math. But if you were to ask my elementary classmate kung kamusta ako sa math, oh my goodness, parang ang difference, heaven and earth. And yeah, ang secret ko lang is advanced study. Why? Alam mo yung feeling na kapag nagtutulog ng teacher na wala kang idea, parang nga ka, oh? XY plus, parang di mo magets. Pero once meron ka ng background knowledge, parang nagigets mo, nakita ko niyan noon, pero di ko na-gets. Kaya pala ginawa ito kasi para ganito. Advanced study, very important, lalo na sa math. Kasi, think of advanced study na parang pundasyon sa bahay.
pundasyon sa bahay. And before you build that very long tower or very long house, kailangan mo na muna ng pundasyon. And advanced study, parang pinapadali niya yung paglagay ng mga bricks kasi meron ka ng pundasyon. Once na tinuturo ng teacher, madali mo na yung magigets. Madali mo nang maiintindihan yung sinasabi nila kasi narinig mo na dati. And our brains very easily memorize things kapag meron ng past experience or past thoughts na maiko-connect yung new idea. Old idea, kunwari ito. Kasi ito yung mga new idea, nagko-connect na lang sila. So ito, tuk tuk tuk, nagko-connect na lang sila. Pero kapag wala kang pundasyon, saan sila pupunta? Wala. Pag-ano na sila sa brain mo, tapos mawawala na sila. Kaya yung feeling na nagbasa ka ng textbook na mahirap, tapos binasa mo, tapos oh my goodness, saan pumunta yung idea na yun? So, unsexy truth number 1, advanced study. Especially sa very difficult subject na nahihirapan ka. Kung favorite subject mo, halimbawa music, favorite mo, fine. Kahit di ka mag-study doon, easy lang yan sa'yo. Mani lang yan. So, unsexy truth number 2, which is the concept number 2, advanced study. Second one, study after it is discussed. Di ba nagturo yung teacher mo sa classroom? Sa math. Actually, sa math, madali lang siya kapag ginawa ng teacher, pero kapag sinulat mo na, parang, oh, ano nga? Kakadbiro. Ano nga? Yan. So, parang, ang process na yun, parang nire-rewire pa ang brain mo. Kumbaga, yung mga brain cells mo, hindi pa yan sanay na pumunta dito, pumunta dyan. Kumbaga, kailangan mo na muna mag-practice. And this leads to the unsexy truth number 2, advice number 2, study after the teacher teach. Pwedeng inchigida or kaagad. After na teacher mag-study, mag-ano ka na agad, review. Or kapag kakauwi ka ng bahay, bago ka matulog, mag-review ka. In that way, parang isipin mo yung brain mo parang sponge. Kapag nagkaroon siya ng tubig, mag-hold siya, pero parang tak, parang may tumutulo na tubig. Kumbaga, yung brain, yung memory mo parang nag-leak. So, parang yung review niyan, parang ginagawa, parang kina-absorb ulit yung nakalimutan na idea. So, there's a study na nagsabi na, hindi ako sure kung anong study yun, pero nabasa ko yun countless times na most daw sa mga ideas or information sa brain natin nakakalimutan after few hours kasi ganyan naman talaga ang brain natin. Magaling mang kalimot. Tulad niya, nalimutan ako. Joke lang. So, studying as soon as possible help para ma-refresh yung brain mo and ma-absorb yung mga nag-leak na ideas. And unsexy truth number 3. You know what it is? Space repetition. Space repetition in simple sense, parang advanced study. Tapos tinuro. Tapos nag-study ka kaagad. After one day, i-review mo yon. Itetest mo yung sarili mo sa concept na yun. Parang, ang gagawin mo, parang magte-test ka. Kasi iba yung binasa mo lang at iba yung parang nag-test ka. Halimbawa, sino ang unang pangulo ng Pilipinas? Hindi mo siya babasahin. I-close mo yung notebook. Tapos, unang pangulo ng Pilipinas, Manuel Quezon? Ay, mali. Emilio Aguinaldo. At dyan, nabubuo ang learning. Hindi sa pagbasa, hindi sa input, kundi sa output. Kung paano mo siya i-recall na walang nakikita. Sino ang latest na pangulo ngayon? Si Bongbong Marcos. Ferdinand Marcos Jr. pala. So, dyan nabubuo ang learning. Gets? Hindi siya sa pagbasa lang, kundi kung paano mo siya i-recall. And gagawin mo yan, yung parang pag-recall na yan, hindi lang one time kasi like advanced study ka, tinuro, tapos after one day, ginawa mo yon. Gagawin mo ulit yun after 3 days, after 6 days, after 2 weeks. Kumbaga, ang brain kasi natin parang muscle.
Yan, parang muscle. Kapag hindi mo yan ginamit, wala. Nag-shrink yan. And worse, kapag pinabayaan mo yan after months, wala, withered na yan. Withered. Ganyan din sa learning. Kapag hindi ka nag-review, hindi mo nire-refresh sa utak mo, darating yung exam, nangaka. Sayang yung pinagpaguran mo. Although nandyan, pero the way na marirecall mo yon, the way na matatandaan mo yon, is parang tatagalan. Imbes na, sa una mo palang tingin sa test paper, tapos mo na agad. Kasi, unang tingin pa lang, alam mo na agad ang sagot. And that's why kasi na, di ba, ganyan ang mga sinasabi ng culture ngayon sa internet na, kapag mag-study ka sa exam, the best way to study for exam is to not read it, but to practice it. To simulate test. Simulation. Gagawa ka ng exam sa sarili mo at iti-test mo yung knowledge mo. That is where real learning comes from. Real learning comes from experience. If I were to be honest, spaced repetition, studying after it was teach, and advanced studying, it is really the secret to my success. Secret kung bakit naging akong valedictorian. There's no need for fancy techniques. Although fancy techniques can help you improve by 5%, 10%, pero kapag nag-stick ka lang sa main concept na to, parang it really takes the 75% ng potential mo. It improves you by 75% on the scale of 100. So kapag beginner ka pa lang, stick to the streaming. And kapag beginner ka, wala naman easy. Katulad ng pag-exercise, walang easy. Kailangan mo discipline. Pero discipline, merong mga iba-ibang level. Katulad ng exercise, kailangan mo ng discipline, kunwari level 25 na discipline. Kapag level 1 ang discipline mo, ano gagawin mo para maka-exercise ka? I-improve mo ang level ng discipline mo. Discipline, level 1, paano yung magiging level 2? Ano kaya mas madaling task? Lilinisin ko lang yung desk sa bahay ko. Magawalis lang ako. Every morning, 7 a.m. Every day. And yeah, very easy. But over time, nag-i-improve ang discipline mo. Level 2, level 4, level 8, level 15, until eventually, na-realize mo na parang automatic na lang sa'yo, parang madali na lang sa'yo ang pag-study, pagbukas ng book, pagbukas ng mga notebook, pag-advanced study, pag-research sa internet, parang nagiging madali na lang sa'yo. Because discipline. Do your best for your future self. Advanced study after it was given, spaced repetition. Future self, I will do my best for you. And for you, always do your best for your future self.